Naku, yari na naman si Junior dito. Hirap na nga siyang ipagtanggol ng mga loyalista. Ito ang matindi. Talagang iiyak kayo dito kung paano nyo ipagtanggol ang amo nyo. Akalain nyo galing sa ombudsman. Sinabi, ang Department of Agriculture ay pinakakurap na ahensya ng mahalaan. Yung COA, may audit report kay Bongbong Marcos nung panahon na siya yung DA Secretary. Sana all. Ito, Sinasabi nito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba? Siya Yes. muna Opo, ang nag-Department of Agriculture. Meron siya ritong mga disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay, hold your breath, 2.176 billion. grabe. Okay. Ang tindi. Ngayon, ito, Sana meron pa, bukod doon ay 1.521 billion settled suspension, disallowances, and charges. Then, may ibig sabihin yan ay may 655 million na unsettled na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, sa oras na ito, ay 7.357 billion Wow. sa ngayon. Opo. As of the last audit, yung 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo po itong COA Audit Report 2023 sa Department of Agriculture. Ang Yan. tindi, bilyon ang pinag-usapan. Sana ipacheck nyo daw. Lalo na dyan sa mga loyalista at nagkapagtanggol ni Donior. Naku, mapupuyat na naman kayo na ito kung ano yung bato nyo dyan sa mga nagpalabas na ito. Walang ibang sasabihin yan. Fake news yan. COA report po yan. Sila yung sisihin nyo. Ba't sila naglabas ng ganyan? At ito yung, baka sabihin nyo, yung sa ombudsman naman. Sabihin nyo, gawa-gawa din na naman natin to. Ay, eto. Panoorin nyo. Department of Agriculture, pinakakurap na ahensya ng pamahalaan na ayon sa isang ombudsman. Narito news kong ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martires, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasakutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 anya kasalukuyang sumasailalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinakakurap na government agency. Binigyan din ng Ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products dahil anya, sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Git pa ng opisyal, pangunahing pinasasangkutan ng mga kawani ng pamahalaan ang paglabag sa procurement law at panunuhol. O ngayon, ano na? Confidential pa rin ba na 125 million kay BP Sara? Kung kay BP Sara, may report naman sila, may paliwanag naman. Ito, ano to? May COA report kay Bongbong Marcos na bilyon yung halaga. Ano na, nangyari na. Tapos, ombudsman na mismo nagsabi na pinakakurap yung Department of Agriculture. Sana all. Kaya, ito ang nangyari. Nagmamahalan yung bilihin. Di ba? Dapat yan talaga ang number one na tutukan. O nga, tinutukan. In fairness, tinutukan naman ni Donior, di ba? Nung pagsimula, tinutukan naman siya yung nandyan. Pero wala pa rin. May nangyari ba? Wala. Ngayon, may ipinalit siya. Aba, lumala. Lalong tumaas yung bilihin. Paalala, alam ko, masakit sa tainga. Lalo na yung mga loyalista. Pakinggan nyo ulit yung sasabihin ko. Department of Agriculture, pinakakurap na ahensya ng pamahalaan. At yung COA report, COA audit report kay BBM, kay Junior, narinig nyo naman niyan. Bilyon na naman ang pinag-uusapan. Sana Pero all. thankful po tayo sa nangyari ngayon sa Supreme Court dahil dun sa PhilHealth. Ayan na po, pinapabalik na. At ito naman susunod yung budget na blanco. Ngayong April naman, yung oral arguments, abangan po natin yan. Kaya kahit paano, meron tayong Supreme Court para mapatunayan kung totoo o hindi yung mga binabato kay Junior. Pero
Pag alanganin na sila, tahimik sila. Sabihin lang, fake news yan, nagpapakalat kanyang fake news. Ano ba naman yan? Alam ko naman lahat ng mga Pinoy ay marunong mag-isip dyan. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Kung hindi trolls yan, malamang mga bayaran. Sana Dito lang, thank you. all. Bye-bye.